Hindi na talaga maitago pa kung sino ang tunay na pinakamalakas na S-rank hunter dahil masasaksihan ng lahat ng tao kung sino si Song Jinwoo. Matapos ang masakit na pangyayari dahil sa pagkamatay ni Min Byung-go, biglang napansin ni Baek Yun-ho ang Black Soldier na tumulong para kalabanin ang mga ants, habang ang ating bida binigas ang salitang Shadow Exchange. Nakita ng cameraman na papunta na sa kanya ang dalawang flying ants. Bigla niyang naaalala ang kanyang ama. Kung alam lang daw niya na hanggang dito lang ang kanyang buhay, hinabaan pa sana niya ang kanilang pag-uusap. Ipinikit ng cameraman ang kanyang mga mata, ngunit bigla niyang napansin ang tunog ng pagtagos ng espada. At makikitang tinapos ni Igris ang dalawang flying ants gamit ang longsword sa isang atake lamang. Lumipat ang eksena sa KMS. Kapuso mo, Jessica Soho. Sumakit ang ulo ng Chief Director ng Reporting Center dahil lang sa isang ants lahat ng S-rank hunter ay posibleng mamamatay at mukhang mababaliktad ang lahat ng pangyayari. Kaya pinutol muna ng Chief ang broadcasting sa buong mamamayan ng South Korea. Nakita sa isa niyang tauhan ang kakaibang figure na nag-appear sa scene ng Jeju Island Raid, kaya hindi makapaniwala ang chief sa kanyang nakita dahil nasa Jeju Island na si Song Jinwoo katabi si Igris. Kaagad ipinahayag ng chief director na muling i-broadcast sa buong South Korea ang nangyaring eksena sa Jeju Island Raid at sinabing ang huli nilang pag-asa ay dumating na at nakasalalay ang kapalaran sa ika-10 S-rank hunter na si Song Jinwoo. At heto na nga mga lods, handa na ang ating bida para i-clear ang S-rank gate ng Jeju Island. Kaagad kinuha ni Jinwoo ang S-rank Demon King Dagger upang salubungin ang napakaraming flying ants at sa isang dash lang tinapos kaagad ng ating bida ang hindi mabilang na ants na parang kuryente sa bilis kong gumalaw itong si Song Jinwoo. Habang si Tos ginamit ang kanyang Hame Protection magic spell para walang makalapit sa mga sugatang S-rank hunter. Samantalang hindi pa rin makapaniwala si Ma Dong-ok sa kanyang nakita at hanggang ngayon hindi pa niya alam kung sino ang nagliligtas sa kanila. Tugon ni Baek Yun-ho na wala nang dapat pang ipag-alala itong si Ma Dong-ok dahil ligtas na sila. Kaagad tinapos ni Jinwoo ang mga ants gamit ang Demon Dagger direkta sa leeg upang mapugutan kaagad ng ulo. Habang si Igris sa isang swing lang, 2 to 3 ang napapatay na ants dahil sa haba ng kanyang longsword. At si Tank at Iron magkasamang nagwala dahil makikitang dinurog ng dalawa ang mga ants na walang kahirap-hirap. Sinabi ni Jinwoo, mukhang bibilisan natin nito. Pagkatapos binigkas ang salitang arise. Nagulat ang cameraman sa kanyang nasaksihang pangyayari dahil muling na-revive ang mga ants into a Black Soldier. Hindi daw niya alam kung ano talaga ang tunay na nangyari, subalit nakikita niyang kinakain ng mga shadow ants ang mga kauri nila. Nagpunta si Jinwoo sa kinaroroonan ng mga S-rank hunter at kaagad niyang pinainom ng healing potions. Gulat na gulat si Lim Tae-gyo sa biglaang pagaan ng kanyang pakiramdam at hindi naman makapaniwala si Baek Yun-ho at Choi Jong-in na nagawa silang mapagaling ni Song Jinwoo. Habang si Cha Hae-in hindi pa rin bumabalik ang kanyang consciousness dahil nasa critical state ito at hindi ito kayang pagalingin ng simpleng potions lamang. Na pagkatapos niyang makleared ang buong kuweba, umalis na sila kaagad bago pa pumasok muli ang iba pang mga ants. Biglang napansin ni Jinwoo ang kakaibang napakalakas na magical power at nanggaling pala ito sa Ant King at sinabing wala daw sa labas ang tunay na king at hindi tunay na king ang nakalaban niya kanina. Nagulat si Baek Yun-ho sa pagbalik ng Ant King dahil posibleng patay na si Ryoji Goto. Sinabi ni Jinwoo na si Ma Dong-ok muna ang bahala kay Cha Hae-in kaya napasigaw si Ma Dong-ok sa pangalan ni Jinwoo sa magiging plano ng ating bida. Wika ng Ant King kay Jinwoo, "Are you the king of humans?" Sagot ng ating bida, mayroon palang insektong nagsasalita. Kaagad nagharap ang dalawa habang umaapaw ang kanilang napakatinding magical energy. Hindi makapaniwala ang Ant King na ngayon lang siya na-intimidate sa aura ng isang tao na parang nalamangan siya sa tagisan ng aura compare sa taong huli niyang nakalaban kanina. Kaya bigla siyang nag-release ng napakalakas na aura sa harap ni Jinwoo, ngunit napangiti lamang ang ating bida. Sobrang ganda talaga ng 6-Eye Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section.
5 minutes ago, ang live broadcast ay nag-interrupt na ikinaiinis ng lahat ng tao. Kahit sina Miss Juhe at Mr. Song nag-aalala sa pagtigil ng broadcast. Ngunit biglang napanganga at bumilog ang mga mata ni Jin-a sa kanyang nakita. Habang ang chair handle na inupuan ni Go Gan-hye nagawa niyang mawasak nang nakita niya sa telebisyon si Song Jin-woo. Kaagad nag-unleash ng napakalakas na suntok ang An-king at makikitang yung swing ng kamao ng An-king mga lods napakalayo upang makahugot ng malakas na puwersa papunta sa mukha ni Jin-woo. At sobrang lakas nito mga lods dahil nagkaroon ng napakalakas na impact sa buong paligid na parang may sumabog na bomba sa loob ng kuweba na kahit si Choi Jong-in at Baek Yun-ho hindi makapaniwala sa insane magical strength na pinakawalan ng An-king. Unti-unti nang humupa ang usok at sinabi ng An-king, "You're weak. Isa ka lang mahinang nilalang. Hindi ikaw ang tunay na king." Ngunit bigla niyang napansin na ikinagulat din ng dalawang S-rank hunter dahil si Song Jin-woo ay nasa harap pa rin ng An-king at makikitang nakatayo pa rin ito na parang walang nangyari. Inactivate ni Jin-woo ang Dominator Touch at pinaluhod niya ang An-king sa harapan na hindi man lang hinahawakan. Pagkatapos inihanda ni Jin-woo ang malawan punchman na kamao na napaka-imposibleng maiwasan dahil sa Dominator Touch at pinakawalan nito direkta sa ulo mismo ng An-king. Sumulpot ang An-king sa lakas ng suntok ni Jin-woo. Pagkatapos gumawa ito ng malabombang pagsabog sa lakas ng pagkabangga ng An-king sa pader. Napa-jaw dropping si Lim Tae-gyo at ang cameraman habang si Ma Dong-ok ay napasabing sigurado ba kayong mage hunter yang si Song Jin-woo? Tugon naman ni Baek Yun-ho, mahirap man paniwalaan pero totoo ang kanilang nakita. Kaagad bumalik ang An-king at parang galit na galit ito kay Jin-woo at wika ng ating bida, "Mukhang matibay ka ha." Umatake ng hammer punch ang An-king at kaagad itong nadepensahan ng ating bida at muling nagpakawala ng malakas na suntok direkta sa bodega. Samantalang hindi rin nagpatalo ang An-king dahil nakatama din siya sa mukha ni Jin-woo. Nagpalitan ng suntok ang dalawa habang ramdam ng cameraman ang pressure ng magical energy sa bawat suntok ng dalawa at napasabing kahit isa siyang A-rank hunter, parang unti-unti daw siyang mawawalan ng malay habang tumatama sa kanya ang impact ng kanilang magical energy. Na-realize ng An-king na parang matatalo siya sa tagisan ng lakas dahil unti-unting nagka-crack ang kanyang exoskeleton defense sa lakas ng magical strength ng isang tao at napatanong ito kung sino nga ba talaga ang taong ito. Nagbanggaan ng kanilang huling suntok kaya napaatras ang dalawa at napansin ng An-king na nagkaroon ng crack ang kanyang shell at hindi siya makapaniwala na mayroong nakagawa sa kanya ng ganito. Subalit hindi niya napansin na nasa harap na pala niya si Song Jin-woo at nagpakawala ng malakas na suntok. Ngunit nagpalabas ng sharp weapon ang An-king galing sa kanyang bunganga na parang nagmimistulan niyang dila at mabilis niya itong ginamit para atakihin si Jin-woo. Natamaan ang mukha ng ating bida kaya napaatras ito ng kaunti at napansin niyang kaagad kumalat ang poison sa buong katawan. Sinabi ng An-king ang skills na ito ay ang Poison Paralyze, isa sa pinaka-deadly poison sa buong kagubatan. Kinokonsume daw nito ang mana ng biktima, kung kaya ito ang dahilan kung bakit mas nagiging deadly ang skills na ito. Dagdag pa niya na kaawa-awa daw ang sasapitin ng ating bida dahil dito na magtatapos ang buhay nito at kaagad umatake towards Song Jin-woo. Lumipat ang eksena kay Kanae at Minoru Hoshino. Tugon ni Kanae, kinuntak daw siya ni Sugimoto at tinanong kung ano ang tunay na nangyari. Sinabi ni Hoshino, ang nakalaban nila ay isang S-rank monster na hindi kayang i-handle ng isang tao kahit na si Ryuji. Nainis si Kanae sa pinagsasabi ni Hoshino at iniwan niya ito dahil wala daw itong kwenta. Dumating na ang helicopter na kukuha sa kanila at mukhang 3 Japanese S-rank hunter na lamang ang naiwang buhay. Samantalang hindi makapaniwala ang An-king dahil nagawang mahawakan ng kanyang atake at pasimple siyang sinuntok ni Jin-woo, ngunit ang isang simple para sa ating bida ay sobrang lakas na dahil sumabog na naman ang An-king sa pader. Napakamot ulo ang An-king dahil hindi siya makapaniwala na walang epekto ang deadly paralyzed poison na pinagmamalaki niya. Naisip ni Jin-woo na dapat natapusin kaagad ang laban dahil kailangan pa niyang iligtas si Cha Hae-in. Sumalakay ang ating bida at nag-unleash ng pamatay na sipa na manggagaling sa itaas. Laking gulat ng ating bida dahil biglang nawala ang An-king
Mabilis itong nakaiwas sa kanyang atake. Napansin ni Jinwoo na nasa itaas pala ito at lumilipad. Naisip ng An King na mukhang wala siyang chance na manalo kung lakas ang paglalabanan, lalo na sa suntukan. Kaya napagtanto niyang kung mayroong strength ang kanyang kalaban, siguradong mahina ito sa speed. Lahat ng strength stats ng An King inilagay niya sa agility stats at makikitang unti-unting lumiliit ang kanyang braso at binti at pinahaba niya ang kanyang kuko upang mas mabilis siyang makagalaw at napasabing tapos na daw ang kanyang warm-up. Kinuha ni Jinwoo ang kanyang Demon Dagger at parang akala ng An King na may advantage na siya. Well, originally, assassin type naman talaga ang gusto ni Jinwoo noon pa. Mabilis na sumalakay ang An King towards Jinwoo, ngunit laking gulat niya dahil bigla itong napunta sa gilid at makikitang handa na ito para atakihin siya. Nagawang mapigilan ng An King ang dalawang dagger ni Jinwoo at biglang umatras ang ating bida dahil humugot pala ito ng puwersa galing sa pader upang mabilis siyang makasalakay towards An King. Hindi makapaniwala ang An King dahil hindi lang pala malakas ang kanyang kalaban ngunit tinapatan pa ang kanyang bilis at na-realize niyang mas mabilis pa talaga kaysa sa kanya ang taong ito. Naisip rin ni Jinwoo ang level ng An King ay kasing lakas ng Demon Monarch o mas mataas pa. Ngunit pakiramdam niya na mas iba na siya ngayon simula nung tinalo niya ang Demon King na si Baran. Habang naglalaban ng dalawa, unti-unti nang tuluyang nawawasak ang exoskeleton ng An King at makikitang hindi na natapatan ng An King ang bilis ni Jinwoo dahil punong-puno ito ng tama sa iba't ibang parte ng katawan. Tuluyan ang nagkadurog-durog ang katawan ng An King at kaagad ginamit ni Jinwoo ang critical hit skills upang kaagad matapos ang laban. Napansin ni Jinwoo ang kanyang critical hit naging max level at nag-upgrade into critical chain skills. Sinubukan tumakas ng An King at wika ng ating bida saan ka pupunta. Mabilis niya itong nasundan at nag-unleash ng critical chain skills at napansin niyang sobra itong nasaktan sa bagong upgrade skills. Kaya ginamit niya ito ng ilang ulit at makikitang nagpakawala si Jinwoo ng napakaraming slashes na hindi kayang iwasan ng An King. Nagawang maputol ni Jinwoo ang braso ng An King kaya umatras muna siya upang makita ang magiging reaksyon nito sa kanya. Sinabi ng An King hindi siya papayag na malamangan siya ng isang tao lamang kaya sumigaw ito at tinawag ang napakaraming ant soldier at inutusan niyang atakihin ang ating bida at napasabing, "How's that, human?" Ngumiti lamang si Jinwoo at binigkas ang salitang, "Lumabas na kayo." Kaya napadilat ang mga mata ng An King at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. At heto na nga mga lords, Shadow Soldier versus Ant Soldier. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lords. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!